Kasama ko ngayon ang celebrity mommy na double duty dahil siya rin ang tumatayong daddy sa anak niya, Candy Pangilinan. Hello! Yan, good morning! Siyempre, question ko sa'yo, mahirap ba ang ikaw lang mag-isa mo ang tumataguyod sa anak mo na walang tatay? Oo. Pero di ko naman sinasabi na ikamamatay ko. Hindi naman. Oo. Mahirap pero kaya naman. Kaya. Sino yung isa sa mga taong tumutulong sa'yo para ma-overcome mo lahat ng minsang mga pinagdadaanan mo? Ay, marami. Marami. Hindi ko pwedeng sabihin isang tao lang. Mali masyari sa mami ko. Yung kapatid ko, marami pala, no? So, pamilya ko, yung pamilya ko sa mga kaibigan ko. I think, importante yon. Yung may mapaghingahan ka man lang, sabihan mo na, napapagod ako, gusto ko sanang matulog, yung ganyan. Diba? Totoo kasi yun eh. Pag mami ka sa daddy ka, yung tulog, ano yun eh, precious. Diba sa ating mga artista, umuwi tayo mga madaling araw na, tapos papasok sila sa eskwela, so hindi ka matutulog. So pagdating ng trabaho mo ulit, antok na antok ka, pero gising ka pa rin. Pero diba? sa ganyang estilo mo ha, balita ko, may book ka pang ginagawa niyan. Yes, because I think it's a testimony. Hindi, sa mga hindi nakakaalam, I have a child with disability. 2 to 3 years ago, na-rule out yung autism niya. Dati siyang autistic, ngayon, nasa ADHD siya. Na-rule out yung autism because nagkaroon siya ng social skills. Dahil nilabas ko siya sa mga tao. Yung kahit saan ako pumunta, sinasama ko siya. Kahit mahirap, dahil alam ko magtatantrums, magwawala, hindi ko inisip na i-judge ako ng tao. Kasi pag nagwawala, pag ang bata nagwawala, kunyari sa mall, magwawala yan, maghuhubad, ganyan. Uuntog niya yung ulo niya. O, kakagatin ako. Yung mga tao yung tingin sa'yo, napakasamang ina nito, walang ginagawa, yung gano'n. Di ba gano'n siyempre? Pero kasi, for them, hindi mo pwedeng, yung kukuwawa ka lang. Hindi pwede. Kailangan mo hayaan sila para tumigil. Kasi once na pinakita mo na kaya ka nila, pag nag-tantrum sila, parati nilang gagawin. Kasi yun ang feeling nila, yun ang way para maka-communicate sa'yo. May mga advice ka ba sa mga mommies na hindi naman siguro laki nahihiya yung anak nila pero hindi nila alam kung paano i-handle yung sitwasyon na to o hindi nila alam kung paano ilalabas ang mga tao na, alam mo yun, na i-judge sila? Meron ka bang gustong sabihin sa kanila? Ako kasi dumating ako sa punto na hindi ko inisip kung anong iniisip nila sa akin. Ang mas importante sa akin, yung anak ko, magkaroon ng tamang development. Kamusta na yung anak mo ngayon? Okay naman siya, nakakapag-communicate na siya, nakakaramdam na po siya. Pag nauuntog siya, alam niya na ang aray. Dati kasi pag nauuntog siya, kahit tumulong dugo, tatakbo lang yan. Kasi hindi nagsisignal sa brains. Napipigilan ko na siyang kumain, kasi hindi rin nagsisignal sa brains pag busog na sila. So malaki na po ang development, nakakausap ko na siya. Minsan nga lang yung usap namin, parang kami lang dalawang nagkakaintindihan. Okay naman, masaya. Pero hindi ba, tayong mga magulang, syempre, pag nakikita natin may development na ganyan, parang lalo kang ginaganan, lalo kang nagpupursige. Dumating ba sa punto sa buhay mo na, eto na talaga to, kailangan ko talaga, kaya ba sumulat ka ng book para i-share sa kanila yung mga experience mo na pwedeng i-apply ng iba? Yes, actually totoo yan. Kasi minsan, kahit saan ako, restaurant, simbahan, kung saan ako mapunta, may lumalapit sa akin, Candy, nabalitaan ko yung anak mo ganito. Kasi bigla na lang may umiiyak sa tabi ko. Bilang, alam mo yon. So parati ko sinasabi sa kanila na, wag kang mahinaan ng loob. Kasi, isipin mo na yung anak mo, binigay yan sa'yo na ganyan siya, kasi yan ang akma para sa'yo. Kumbaga talaga lahat may dahilan. Lahat may dahilan, kaya sakto lang at masaya. Mag-aasawa ka pa ba? Kung merong mahanap. So bukas ang puso mo na magmahal uli? Naman! Di ba? Oo naman. Oo naman. Eto na lang, last ko. Anong pangarap mo para sa kanya? Maging normal. Gusto ko siya maging mabait na tao. Be God's testimony. Diba? Kasi naniniwala ko na lahat to, it's a miracle of God. Grabe, no? Para sa isang nanay na tumatayong nanay at tatay, tapos sa anak niya, parang hindi siya nagkulang, parang never mo makita sa'yo ngayon sa punto sa buhay mo na, Lord, bakit mo binigay sa akin to? Ay, hindi. Wala naman akong self-pity. Parang wala ka ring chance para doon. Walang panahon. Pag nanay at tatay ka, gusto mo sana, walang chance eh. Marami ka na kailangan gawin. Alam mo yun? Hindi na. Huwag ka lang umarte-arte. Oo, walang chance. Walang chance. Marami ka kailangan gawin. Pero alam mo, sa totoo lang,
just in case lang na dumating yung punto na mapanood to ng anak mo, siguro sasabihin niya, thankful siya ikaw naging nanay niya. Dahil sa ganyang kakatatag. Diba? Bibihira yung ganyan na nanay na maraming pinagdadaanan, pero hindi, ay, wala akong panahon dyan. Kaya ko to. Susulat ako ng book. Nakuha mo pang mag-isip na magsulat ng book para i-share tong mga experience mo para maranasan ng iba at hindi sila, alam mo yung panghinaan ng loob. Well, happy Father's Day sa'yo. Thank you. BFF! Ano si BFF? BFF? Parang umiiyak-iyak ka dun. Oo, natouch Halika nga kasi ako. dito. Eto, para kay Miss Candy. Happy Thank you. Father's Day! Happy Father's Day! Thank you. Father's Day. Para